Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title: Hari at Reyna ng 2026 DPWH budget insertions. Bago lang yung lumabas na title, Pork Barrel Kings, dalawa. Sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, si Congressman Sandro Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, sila ang tinagurian na Pork Barrel Kings ng PCIG. Ito na naman, research, investigative report ng PCIG, Hari at Reyna ng DPWH budget insertion 2026. Ito, ibininyag ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang 6th District ng Isabela na kinatawan ng bagong halal na House Speaker na si Representative Faustino Buji D. III ang tumanggap ng pinakamalaking budget insertion sa panukalang 2026 Department of Public Works and Highways budget. Ayon sa ulat ng PCIG, umabot ng 23 billion ang DPWH insertions ng distrito ni D. Sa National Expenditure Program, 1.1 billion lamang ang orihinal na nakalaan. Ngunit matapos aprobahan ng Kamara ang version nito ng 2026 budget, lumobo ang alokasyon sa 3.8 billion. Mahigit 3 beses sa paunang pundo. Bien, no? Kasunod nito ang mga distritong kinatawan ng magkapatid na Representative Michaela Swansing ng Nueva Ecija, na siya ring chair ng House Appropriations Committee, at Representative Bella Swansing ng Sultan Kudarat na pumesto sa ikalawa at ikatlo sa mga pinakamalalaking pagtaas. No? Magkapatid na Swansing. Sa Nueva Ecija, ang distrito ni Michaela Swansing ay may 1.6 billion sa NEP na umakyat ng 3.4 billion matapos ang deliberasyon sa Kamara. Samantala, ang distrito ni Bella Swansing ay nakatanggap ng 3.9 billion sa DPWH, bunsod ng 1.6 billion budget insertion, ikatlo na may pinakamalaking pagdagdag. Muling inilantad ng ulat ang laki ng impluwensya ng Kamara sa paghubog ng pondo sa infrastruktura, lalo na sa DPWH, at ang tanong kung paano at kanino mapupunta ang pinakamalaking dagdag sa budget. Grabe, ho? Ano ba yan? Ang alam ko, sino bang nagsabi nito? Si Attorney Vic Rodriguez ata. Ang Kongreso, ang pwede lang niyang gawin sa NEP, pwede niyang i-approve o pwede niyang bawasan. Hindi niya pwedeng dagdagan. Ganon ang pagkakaintindi ko. So dito, grabe, dagdag ng dagdag. So, kaya pala bangayan, nagkakainitan sa BICAM na kasi ang mga senador hindi papayag sa yung DPWH. So lumobo, okay na, pumasa na ang budget ng DPWH sa Kamara, Diyan na yung gusto nilang gawin. Pagdating sa Senado, ito may mas kapanipaniwala, mas maasahan mo ang mga senador. Pagdating sa budget, gusto nila talagang linisin. Walang mga budget insertion. Kaya magpasalamat tayo
At meron pa tayong mga senador, maraming senador na matitino. So yung budget ng DPWH pagdating sa Senado binawasan ng 45 billion. Tama ba? 45, 54. Baka nagkabaliktad lang. 54 ata. Binawasan. Na yun ang statement ng DPWH Secretary nga. Sige. Yeah, pumayag siya. Bawasan. Mamaya pagdating sa BICAM, gustong ibalik yung binawas. Ayun na ngayon. So ito, salamat sa PCIG sa mga report nilang ganito. Nalalaman natin yung mga biglang paglobo. Kasi we need somebody or some groups to scrutinize. Again, ito ang tunay na investigative journalism. Kasi hindi natin malalaman yan pag hindi nila utingkayin. Utingkayin, Bisaya naman yun. Kung hindi nila himay-himayin. Kaya nalaman natin yung Pork Barrel Kings, Sandro Marcos and Martin Romualdez dahil sa pag-aaral ng PCIG. So ito na naman, bagong natuklasan, grabe, King and Queen, no? May pag-asa pa ba itong ating bansa? I don't know. Gusto ko sanang sabing yes, meron. Kaya lang sa nakikita ko, wala eh. Nagdaan na tayo ng pinaka worst budget 2025. Ngayon 2026 nandyan pa rin yung mga insertion. Mabuti na lang at may mga nagbubutyag eh. Isang guardian of the budget, itong batang kongresista, si Congressman Leandro Libiste. Tinututukan niya talaga DPWH. Lalo na yung overpriced na mga cost of materials. Nung una, ayaw ni Secretary Dizon eh. Next year na lang daw. Kaya nawalan na ako ng gana dito kay Secretary Dizon. Kala mo kung sinong masipag nga naman. Kaya lang, wala rin eh. Hindi niya iniisip ang kapakanan ng taong bayan. Iniisip niya yung mga nag-appoint sa kanya. Iniisip niya yung ano. So, salamat sa PCIG. Ipagpatuloy po ninyo ang ganyang investigative journalism. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sinabang nakatagrag yun. Dugangan pa. Oo, pick up apa sa din yan sa kandin. Ano na kulang sa lantan. Balik at mag-ibig pa na. Sa lantan ba? Masiguro baka sa lantan mo daw para mag-ibig. Sana dia kang mabajitan na yung sindihan. Ayaw daw ba ito malapagto ko. Kanang malipayon ba nga? Ayaw pangatop sa siya. Pangatop na gilme kaya nasunod nila.